Sa aklat po ng Acts chapter 11 verse number 26. Acts 11 verse 26. Ito po ang sabi ng Biblia. I will just read 9 words from Acts 11:26. And the disciples were first called Christians in Antioch. Yung unang salita, when he found Paul in Antioch, addressing to Barnabas, hinanap niya si Apostle Paul, at nung kanyang makita si Apostle Paul, siya po ay dinala sa Jerusalem, at ang sabi ng Biblia, on the last 9 words of the particular verse, and the disciples were first called Christians in Antioch. Unang tinawag ang mga alagad na Kristiyano sa Antioch. Ang aking pong paksa ngayon, mga kapatid, ay pinamagatang, praise God, we are a true disciples of Jesus Christ. We are a true disciples of Jesus Christ. At hilingin natin, mga kapatid, ang ating butihing pastor na magbigay po ng isang panalangin. Tayong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Ang pananampalataya namin mula pa noon hanggang ngayon ay patuloy namin gagamitin na tatayo sa iyong mga salita. Panginoon, narinig namin at nabasa ang salita mo sa araw na ito. Ang puso namin ay nakabukas na, Panginoong Diyos. Ang isipan namin ay handang tumanggap, Panginoon. At ang espiritu namin, Panginoong Diyos, ay handang makipag-ugnay sa mga espiritual na pananalita ang aming papakinggan. Panginoon, kinakalagan namin ang makapangyarihang salita mo sa lugar na ito, O Diyos, na siyang magpapalaya sa bawat isa, magbibigay ng kalakasan sa bawat gawain, Panginoon, at magaganap ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin at hiling ang bendisyon, Panginoon, sa aming pong bisya, Panginoong Diyos, na patuloy mo siyang hawakan sa araw na ito. Hallelujah, upang ang pagpapalang magmumula sa Kanya, hallelujah, na mula sa iyo, ay dadaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Pagpapala ang salita mo, Panginoon, hallelujah. Kalakasan ng salita mo, dakilang Diyos. Source ng pananampalataya ang salita mo. At ang bawat isang nakikinig ng salita mo sa araw na ito, Panginoon, ay iyong pagpapalain ng lubos. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Dalangin namin ito at binabalik sa iyo lahat ang kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kakaupo na po tayong lahat, mga kapatid, at sabihin nyo sa inyong katabi, you are a true disciple of Jesus Christ. At mga kapatid, meron lang po sana akong pakiusap. Ako po yung nagpapasalamat dito po sa inyo pong ibinigay na, ano ba tawag dito? Crosades. Salamat po dito, maganda po ito. At alam nyo, pag may ganito ako, inuwi ko sa bahay, sinasabi ko doon sa dingding namin. So, kaya lang, hindi po kasi ako sanay mangaral na mayroon ganito. Pwede po bang alisin ko na lang muna? Kasi, medyo naiilang po ako eh. Okay lang po. Souvenir yan, iuwi ko sa amin yan. Huwag niyo ibibigay kahit kanino yan, ha? Praise God. At mga kapatid, meron po akong isa pang pakiusap. Pag ako'y nangangaral, 30 minutes lang po ako mangaral. Gusto niyo ba yon?
Kaya lang pag may nakikita kong inaantok o kaya natutulog, humahaba yung 30 minutes, nagiging 3 oras. Kaya, kung 3 oras, alas 11:30 na, uuwi tayo dito, alis tayo dito, mga 3:30 na. So, pag meron kayong nakikita dyan katabi ninyo na inaantok, kalabitin ninyo. Kasi madadamay kayo. Maliwanag ba? Praise God. Kaya wag nyo kong tutulugan. Kasi humahaba yung preaching ko. Thirdly, meron po akong pakiusap na hindi ako nandito para mag-entertain. Number 3, pang-apat, wala kayong maririnig sa akin na bago kasi wala nang bagay na bago sa mundong ito. There is no new things under the sun. Walang bago. Maaaring narinig nyo na ito, pero gusto lang kayo uling ipaalalahanan ng Diyos sa mga pangangaral na ito. Praise God. Hallelujah. Now, meron po akong isang tanong. Malalaman nyo ang sagot ng tanong na ito bago matapos ang service. Pero, habang ako'y mangangaral, medyo magbulay-bulay po kayo sa sagot ng tanong. Ang tanong po ay ito. Ang mga disipulo ni Kristo, ba ay relihiyoso? O ang mga relihiyoso ay disipulo ni Kristo? Katanungan po yan. Ang mga disipulo ba ni Kristo ay relihiyoso? O relihiyoso ang mga disipulo ni Kristo? Katanungan po yan mga kapatid, habang ako'y nangangaral, medyo tanongin nyo ang inyong mga sarili kung ano ang tamang sagot. Ulitin ko sa pangatlo. Ang mga disipulo ba ni Kristo ay relihiyoso? O relihiyoso ba ang mga disipulo ni Kristo? Praise God. Everybody say praise the Lord. The scriptural setting in this message mentioned about 9 words na nagsasabing ang mga alagad ay unang tinawag na Kristiyano sa Antioch. So, ibig sabihin, the word Christians, wala po yan sa synoptic gospel na Matthew, Mark, John, and Luke. Wala rin doon sa Acts chapter 2, chapter 1. It was first found in Acts chapter number 11. At gusto kong ipaalam sa inyo mga kapatid, that in the entire Bible from Genesis to Revelation, there were 260 to 269 times the word disciple mentioned in the Bible. 260 hanggang 269 beses tayong mababasa ng salitang disipulo o alagad ni Kristo. 260 times. Subalit, yung salitang Christian, alam niyo ba kung ilang beses lang siyang binanggit sa Bible? 3 times. 3 beses lang. Ito'y mababasa sa Acts chapter 11 verse 26, Acts 26 verse 23, and 1 Peter chapter 4 verse 16. 3 lang sa buong Biblia.
At ang isa pang trivia dito, mga kapatid, ay doon po sila tinaguriang Kristiyano sa Antioch. Ang Antioch ay isang kolonya ng Rome. Ang Antioch ay isang probinsya na tinitirhan ng mga paganong tao. Hindi po Jerusalem yan. Hindi po yan lugar ng mga mananampalataya. At ang pangalawang trivia dito ay ang nagbansag ng salitang Kristiyano sa mga disipulo ay si Emperor Julian. Emperor Julian. Emperor Julian mentioned the word Christian as a satire word. Ang ibig sabihin ng satire word, mga kapatid, ay ang kanya pong spelling ay S-A-T-I-R-E, satire. Binansagan niya ang mga alagad ni Kristo na Christian, and the word Christian is a satire word. It was later done being preached to us that Christian means Christ-like. But it is a satire word which was used by Emperor Julian na ang ibig sabihin ng satire ay, praise God, use of humor, katawa-tawa. Pag tinawag ka palang Christian sa panahon na yan sa Antioch, tinatawanan ka ng mga tao. Pangalawa, irony or exaggeration, ridicule, pang-aalipusta yung salitang Christian. Pagkatapos, to expose or criticize people's stupidity. Pag binanggit ang salitang Christian o kaya in-address ang isang taong Christian, stupido ka. Hindi po ibig sabihin nun ay Christ-like. Tingnan niyo yan, masyado tayong binulag ng sanlibutan. And we are always being proud of announcing to somebody, I am a Christian. Everybody say praise the Lord. Parang pinangalanan ni Emperor Julian na ang mga alagad ni Kristo na tawaging Christian ay isang panglilibak, panunuya, insulto sa mga alagad ni Kristo. Yan po ay hango sa Eliot's Commentary for English Readers. Hindi po yan sa aking sariling pagsasaliksik. All God's people shout, praise the Lord. Yan po'y galing sa Eliot's Commentary for English Readers, page number 26. Praise God. Kaya, mas mainam na lang sa nawa na ang ating pagkakakilanlan sa ating mga sarili ay mga alagad ni Kristo. Disciples of Jesus Christ. Sabihin mo uli sa iyong sarili, ituro mo ang iyong sarili, I am a disciple of Jesus Christ. Ituro mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, you are a disciple of Jesus Christ. Yan, tama yung ginagawa mo, brother. Inaakbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you are a disciple of Jesus Christ. Now, mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng
disciple of Jesus Christ. Our identity, I am a true disciple of Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng disciple means, alam natin mga kapatid yan, ang ibig sabihin ay learners or students of Christ. Yan ang ibig sabihin ng disciple. Learner. Everybody say learner. Or students of Christ. Yan ang unang ibig sabihin ng disciple. You are not a disciple of Buddha, you are not a disciple of Confucius, or you are not a disciple of Allah, but you are a disciple of Jesus Christ. Amen. The second meaning of disciple means followers of Christ. Aside from being a student of Christ, learner of Christ, you are a followers of Christ. Tagasunod ni Kristo. Estudyante ni Kristo. Natututo kay Kristo. Kami bilang pastor, mga mensahero lang kami. Kami ay mga sisidlan lamang. We are, God use us to be your divine connections. Itinuturo namin kayo kay Kristo. Ginagabayan namin kayo kay Kristo. Sinasabi namin sa inyo ang mga pangangaral ni Kristo para kayo ay maging alagad ni Kristo. Yun ang trabaho namin. Ngayon, bilang estudyante ni Kristo, bilang mga tagasunod ni Kristo, we must learn and possess the characters and ministry of Christ. Bilang mga estudyante, bilang mga learners ni Kristo, dapat taglayin natin yung kanyang karakter at yung kanyang ministry. Hindi ang ministry ni Confucius o kaya ni Buddha. Ang atin pong dapat taglayin ay ang ministry at ang karakter ni Jesus Christ. Meron kasi mga tao na masyado nilang iniibig at iniidolo ang kanilang organisasyon, ang kanilang samahan, kahit na makatapak ng ibang tao, kahit na makatapak ng kanilang kapwa-tao. Iniidolo nila ang kanilang samahan, pero wala ang karakter ni Kristo. Halos sambahin nila ang kanilang fellowship, pero wala ang karakter ni Kristo. It's not good. It's bad. Everybody say praise the Lord. But being a disciple of Christ, we must possess the characteristic of Christ, because you are a follower of Christ. You must possess the ministry of Jesus Christ. Ano ba ang karakteristik ng ating Panginoong Jesucristo? Jesus Christ is obedient and submissive. Kaya kung ikaw ay learner and follower of Christ, dapat obedient ka rin at saka submissive. Hindi mo naman masusunod ang Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita. Pero masusunod mo ang Diyos at makapagpapasakop ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga leader na ibinigay sa iyo. Yung Diyos nga na hindi mo nakikita, hindi mo masunod-sunod. Yun pa kayang tao na inilagay ng Diyos na nakikita mo. Paano mo may papakita ang pagsunod mo sa Diyos kung yung tao na nakikita mo, hindi mo masunod-sunod? Hallelujah. Sabi nga ni Apostol John, paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita samantalang yung tao, yung kapatid mo? Oh my Jesus. Yung kapatid mo, hindi mo maibig halos. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos.
The third characteristic of Jesus Christ is He is a loving God. And that's the kind of characteristic that we must possess. Kaya naglagay ang Diyos ng mga tao sa iyong harapan, mga leaders, kapatiran. In order for you to love God, you must show your love to your brothers and sisters. Amen. Jesus Christ is soul passionate God. Yan ang pang-apat na karakteristik ng ating Panginoon. Mapag-ibig sa mga kaluluwa. Can you imagine? He came from Judea. Pupunta siya ng Galilee. In the midst of Judea and Galilee, nandun ang Samaria. And it is forbidden, pinagbabawal sa mga Hudyo ang dumaan sa paganong bansa. Ang gagawin ng mga Hudyo para makarating ng Galilee, sasakay ng barko para wag lang madaanan yung Samaria. But the Lord Jesus Christ intentionally, hindi siya sumakay ng barko kung saan niyang dinaanan yung Samaria dahil naniniwala siya ahead of time meron doon Samaritan woman na nangangailangan ng kaligtasan. At nung dumaan siya sa Samaria, nakita niya yung Samaritan woman nasa balon. Alam niyo ba ang nangyari? Nakinig sa kanya yung Samaritan woman, pagkatapos nangaral yung Samaritan woman doon sa Samaria at ang sabi ng Bible, naakay niya ang mga tao sa Samaria at nakinig din sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Bakit? Dahil si Jesus ay mapagmahal sa mga kaluluwa. Kung ikaw ay alagad ni Kristo, dapat mapagmahal ka rin sa mga kaluluwa. Ang tanong, alagad ba kayo ni Kristo? Napakatahimik nyo na mga kapatid. Praise God. We must learn and possess the characters and ministry of the Lord Jesus Christ. Number 5 characteristic of Jesus Christ is He is humble. Mapagpakumbaba. Hindi mayabang. Hindi malastog. Ano ba sa Ilocano ang mayabang? Malastog. Malastog, matgayam. Hindi siya mayabang, mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba siya, at the same time, He rebuked those hypocrites. Kahit siya ay mapagpakumbaba, pero sinasaway niya ng prangka, with boldness, ang mga hipokrito. Praise God. Yun po ang ilan sa mga karakteristik ng ating Panginoon para lamang maposes natin bilang alagad ni Kristo. Kaya kung sinasabi mong alagad ka ni Kristo, you should possess Christ's characteristics. Sabi ko nga, maaaring tama ka sa iyong doktrina, pero baka hindi ka maligtas dahil sa iyong ugali. Mas mainam na ikaw ay tama sa iyong doktrina, pero maganda ang espiritu mo. Maganda na tama ang iyong doktrina bilang apostolic, pero tama ang iyong ugali. Kesa tama lang ang iyong doktrina, ipinagmamalaki mo na ikay apostolic, pero wala naman sa iyo ang tamang ugali. May impyerno ka dyan. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Now, mga kapatid, one of Satan's tactic. Gusto niyo bang i-reveal ko yung taktika ng kaaway? One of Satan's tactic is to change your identity. Sa Tagalog, ang isa sa mga taktika ng demonyo, di Satanas, ay palitan ang iyong pagkakakilanlan. Bakit? Because he believed that once
He could change your identity, it also will change your destiny. Pag napalitan ang iyong identity, mapapalitan din ang iyong direksyon sa buhay. Kaya tandaan mo yan. Baka yung pagkakakilalan mo sa iyong sarili bilang true disciple of Jesus Christ ay mapalitan. Kaya sabihin mo lagi sa iyong sarili, I am a true disciple of Jesus Christ. Praise God. Ang isa sa classic and biblical example ay ang tatlong Hebrew children, four Hebrew children, na ang pangalan ay Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Sila po ay dinalang bihag ng mga tao sa Babylonia. At kung sila po ay dumating sa Babylonia, ang unang hakbang na ginawa ni Nebuchadnezzar ay palitan yung kanilang pangalan. Nebuchadnezzar changed their names from Hebrew name into Babylonian name. Same tactic ang ginagawa ng demonyo sa ating panahon. Papalitan din niya ang iyong identity. Papalitan niya ang iyong pagkakakilanlan because he believed once he changed your identity, it could also change your destiny. Are you hearing me? Praise God. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Okay. Ano po ba ang ibig sabihin ng Meshach? Shadrach. Ang ibig sabihin ng Shadrach in a Babylonian name, this is a Babylonian name, na ang ibig sabihin ay, whatever Goddess Aku commands. Meron kasi silang Diyos-Diyosan sa Babylonia na ang pangalan ay Aku. Ang ibig sabihin pala mga kapatid ng salitang Shadrach ay ano man ang ipag-utos ng Diyos-Diyosan na si Aku. Amen. Mahirap palang maging Diyos-Diyosan yung Ako. Kaya dapat sabihin mo sa iyong sarili, ako ay disipulo ni Kristo. Yun dapat. Meshach is a Babylonian name na ang ibig sabihin ay, there is no one like Goddess Aku. Walang sino mang pangalan ng ibang Diyos maliban kay Aku. At ang Abednego naman ay Babylonian name na ang ibig sabihin ay no one like Nabu. Lahat yun ay Babylonian names. At ang ibig sabihin naman ng Daniel, mga kapatid, ay yan po'y Hebrew name, Daniel, pero pinilitan po yan sa Babylonia ng Belteshazzar. Ang ibig sabihin ng Belteshazzar, mga kapatid, ay, praise God, Lord, the Lord helps. Yun ang pangalan ng Hebrew name ni Daniel. Ang ibig sabihin naman ng Daniel ay, God is my judge. See, nakita natin na pinalitan ang isa sa mga taktik ng kaaway ay palitan ang iyong identity. Praise God. Pero kahit na pinalitan ang kanilang pangalan, hindi nila nakalimutan kung ano ang kanilang pagkakakilanlan. Because they remember, during their younger years, tinuruan sila ng kanilang mga magulang. According to Psalms chapter 74, praise God, sinabi ni Psalmista David, hindi namin kayang makalimutan ang ginawa ng Diyos kung papaano kaming pinalaya mula sa bansang Ehipto. Sabihin ninyo sa inyong mga anak at sa mga susunod na lahi ng inyong sambahayan kung paano kayo pinalaya ng inyong Diyos.
That's why I do believe these 4 Hebrew children were taught by their parents. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang, may Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakabiyag sa bansang Ehipto. Every day. Kaya nung sila po'y madalang biyag papunta ng Babylonia, mga kapatid, kahit napalitan ang kanilang pangalan, alam nila ang kanilang pagkakakilanlan. Naroon sa kanilang puso at sa kanilang isipan ang katuruan ng kanilang mga magulang na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Mayroong Diyos na nag-iisa na siyang nagligtas sa atin mula sa pagkakabihag sa bansang Ehipto patungo sa lupang pangako. Kaya nga kapatid, nung sila po ay maparusahan dahil po sa kanilang pagsuway sa utos ni Nebuchadnezzar upang sambahin ang isang ginintuang imahe. Nakita sila ni Nebuchadnezzar. Umaalat yung mata ni Nebuchadnezzar dahil among many people, princes and noblemen, there were 3 people by the name of Shadrach, Meshach, and Abednego who didn't bow down before that image. Dinala sila sa harapan ng hari at ang sabi, bakit hindi kayo lumuhod? Anong sabi po ng tatlo? Oh, mahal na hari, mabuhay ka magpakailan pa man. Pero nais naming sabihin sa inyo, kahit na itapon nyo kami dyan sa gitna ng apoy, ng pugon na pinainit ng 7 beses, iligtas man kami ng aming Diyos o hindi kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod dyan sa imahe na iyong pinagawa. Kahit palitan ang inyong pangalan, tandaan niyo ang inyong identity. I am a true disciple of Jesus Christ. Even though you are in a pagan nation, Babylonia, pagan nation, and serving several gods, even though they changed their names, yet hindi nila kinalimutan ang kanilang identity. Andun pa rin yung turo ng kanilang mga magulang. Kahit tayo ay nandito sa mundong ito, sino man ang makasama nyo, saan man kayo pumaroon, sa paaralan man, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong community, don't forget your identity. Hallelujah. Praise God. You are a true disciple of Jesus Christ. Amen. Since the beginning of the Lord's ministry, according to Mark chapter 3, hanggang sa kanyang pag-alis papunta sa kanyang trono sa kalangitan. Sa Mark chapter 3, ang kanyang tinawag ay mga disciples. He trained his disciples. At noong siya po ay umakyat na sa langit, binigyan niya ng tanging bilin ang mga alagad at ang sabi niya, go ye therefore into all the world, preach the gospel, baptizing them, and make disciples. Tumawag siya sa pasimulan ng kanyang ministry ng mga alagad at nung siya po'y umakyat sa langit, binilinan niya ang kanyang mga alagad na gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Amen. Hindi niya sinabing gawin niyong miyembro ang lahat ng bansa. Hindi niya sinabi na gawin ninyong miyembro ang lahat ng bansa. Miyembro ng aming fellowship, miyembro ng aming church ang lahat ng bansa. Bagkus ang sabi niya, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Ano ibig sabihin ng world? Hindi ibig sabihin ng world or go ye into all the world. Kukuha ka ng passport, mag-apply ka ng visa, pupunta ka sa ibang bansa. No.
Yung kapitbahay mo, isa yan sa sanlibutan. Yung kaibigan mo, isa yan sa sanlibutan. Yung classmate mo, isa yan sa sanlibutan. And they are our mission. Anong mission natin? Gawin silang alagad ni Kristo. Hindi miyembro ng church. Amen. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Mukhang mahina na. Parang mag-extend yata ako ng 3 oras dito ah. Everybody say praise the Lord. So, these disciples were equipped. Umakyat ng ating Panginoon. They started their ministry to become a witness after they received the Holy Ghost. When Jesus Christ was still on earth, He equipped them with words. But when He ascended to heaven, bumaba ang Espiritu Santo, He equipped them with the Holy Spirit. In other words, Jesus Christ equipped His disciples with His words and through the Holy Spirit. Praise God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. It's recorded in Acts chapter 1 verse 8 and Acts chapter 2 verse 1 to 4. All of the disciples received the Holy Spirit with an initial evidence of speaking in other tongues. Now, tapos na po yung aking introduction. Tapos na yung introduction. So, umakyat ng Panginoon, mga kapatid. Nung umakyat ng ating Panginoon, He equipped His disciples with the Holy Spirit. Dahil isa sa requirement, sila po ay dapat makatanggap ng Espiritu Santo. Ano po ang naging resulta? Acts chapter 2, mga kapatid, ang sabi ng Bible, nagdagdag ang Panginoon ng marami pang alagad. Araw-araw, kung ilan ang nais idagdag ng Panginoon na kanyang iligtas. Iniisip-isip ko lang habang binabasa ko ito, napakaganda naman ng tanawin na araw-araw may naliligtas ang Panginoon. Araw-araw may binabautismuhan ng mga alagad. Araw-araw may mga tumatanggap sa ating Panginoon. Praise God. Why? Because these disciples were equipped by the Word of God and by the Holy Spirit. Tandaan natin, mga kapatid, na meron lamang isang nilalang na hindi natutuwa kapag merong naliligtas. May isang nilalang na hindi natutuwa kapag maraming tumatanggap sa Panginoon. May isang nilalang na hindi natutuwa kapag ang church ay hindi lumalago. Sino sa palagay nyo ang nilalang na yan? Lakasan nga ninyo? Satanas. Ngayon, marami na sila. Kaya kung ikaw ay hindi natutuwa na lumalago yung church, kasama ka na ni Satanas na hindi natutuwa. Kaya dapat kaisa ka sa mga taong naghahangad na ang church ay lalago. Gusto nyo bang lumago ang church?
Kaisa ka dapat. Praise God. Ngayon, dahil hindi natutuwa si Satanas na lumalago ang church, ang ginawa niya, nagpatawag siya ng meeting. Tinawag niya yung kanyang mga minions of demons. Mga minions, meeting tayo. Ano po yun? Bakit po, sir? Tinawag niya, mga kapatid, ang kanyang mga minions of demons from four corners of the earth. Nag-meeting sila, mga kapatid. Itong mga disciple, in-equip ng Panginoon ng kanyang Espiritu Santo. Hadlangan natin. Yun ang kanilang first mission. Hadlangan natin. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hadlangan natin kasi ibubuhos sa kanila ang Espiritu Santo. Why? Because Holy Spirit is one and very first thing na hindi naranasan ng mga demonyo. Na ipinagkatiwala naman at pinagkaloob sa iglesia. Hadlangan natin. Naghihintay sila ngayon. After God or Jesus Christ promised the outpouring of the Holy Spirit, they are waiting. At nangyari nga doon sa Acts chapter 2. Habang nagkakatipon ang mga alagad ni Kristo, 120 disciples, sumasamba sa Diyos during their 10 days fasting and prayer. Ang sabi ng Bible, and suddenly, maya-maya, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Praise God. Yung mga may spiritual, open ang kanilang spiritual insights, yun lang ang makakarinig nun eh. Yun lang ang makakakita nun eh. Yung mga bukas ang spiritual na mga pangitain, yun lang ang makakarinig nun, yun lang ang makakakita nun. Kaya si Satanas at saka mga demonyo, kitang-kita nila at rinig na rinig nila yung parang umuugong doon sa upper room. There came a sound from heaven as of rushing mighty wind. Praise God. And it fell among them as a cloven tongues of fire. Nakita ni Satanas yun. Narinig niya. Ito na yata ang Espiritu Santo. Hadlangan natin. Hinadlangan nila, mga kapatid. Sa aking version lang naman to, Pastor Ernie. Sa paghahadlang nila, mga kapatid, tinataboy nila yung mga apoy na yan. Bakit? Because of jealousy. Hindi namin naranasan yan eh. Tapos ibibigay mo lang sa kanila. Tinataboy nila, mga kapatid. Sa kakataboy nila ng apoy, napunta ng Pangasinan yung apoy. Napunta ng Pangasinan, napunta ng Tanay Rizal, napunta ng Santa Cruz, Ilocos, napunta ng Santa Lucia yung apoy. Napunta sa Kalasyaw yung apoy. Hallelujah! Marami ang tumanggap sa Panginoon, marami na apoy sa Holy Ghost. Yung mga persecution, mga trials na ginagawa ng kaaway, hindi yan makapagpapahinto ng revival. Hindi yan makapagpapahinto ng katotohanan. Bagkus, gagamitin ng Diyos ang kaaway, gagamitin ng Diyos ang persecution to propagate His gospel, to expose the truth. Hallelujah!
Kaya huwag kang matakot kung meron kang pagsubok. Huwag kang matakot kung meron kang pag-uusig. Hallelujah! Kalooban ng Diyos yan para lalo pang lumaganap ang Ebanghelyo. Hallelujah! At mga kapatid, nag-meeting na naman yung demonyo. Walang katapusang meeting eh. Kasi, sabi ng Bible eh, itong mga alagad, 120 disciples were filled by the Holy Ghost and they began to speak in tongues as the Spirit gave them the utterance. At ang sabi ng Bible, lalo silang dumami. Yung palang persecution, hindi pala makapagpapahadlang ng paglago. Tawag uli na naman sa taras. Praise God. Every nation to region. Meeting tayo! Paano natin hahadlangan to? Lumalago sila. Hadlangan natin. Paano? Maliin natin ang doktrina. Maliin natin ang doktrina. Kaya, praise God, 2nd century or 2nd AD, ang sabi ng Catholic Encyclopedia, the Catholic Church changed the mode of baptism from in Jesus' name into the name of the titles. Sino ang salarin dun, mga kapatid? The Catholic Encyclopedia itself admitted na ang nagpalit ng doktrina mula sa baptism in Jesus' name papunta sa Father, Son, and Holy Ghost. Inalis talaga niya, hindi lang identity, pati yung katuruan. Since the time, ang bautismo na ginagamit ng relihiyon ay the name of Father, Son, and Holy Ghost. Nawala na yung in Jesus' name. Naging matagumpay sila. Mula sa panahon na yan, hanggang sa ngayon, halos lahat ng mga denominasyon ay nagbabautismo sa ngalan ng titulo. Medyo maganda yung pagtawa ni Satanas. Malapit-lapit na yung kanyang ngiti, malapit-lapit na sa tenga eh. Dahil parang tagumpay sila eh. Tagumpay sila eh. Pero yung mga tunay na alagad, hindi nagpatinag. Hindi nagpatinag yung mga true disciples. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pangangaral. Until Acts chapter 6 said, praise God, and the number of the disciples grew rapidly in Jerusalem. Ang bilang ng mga alagad ay lalong dumami sa Jerusalem. Praise God. Hallelujah. Nung makita ni Satanas, lalong dumadami. Meeting ulit! Meeting ulit tayo. Hindi mapigilan ng pagdami, lalong dumadami. Habang inuusig, lalong dumadami. Ganyan yung mga true disciples eh. Pag true disciples ka, habang inuusig ka, habang sinusuppress ka, lalo kang lumalakas at lalo kang dumadami. Kasi hindi naman pwedeng malasahan ang sarap ng grapes kung hindi pipigain yung ubas. Hindi naman maaaring malasahan ang kalamansi juice kung hindi pipigain yung kalamansi. Praise God. Ganon din ng mga true disciples. Hindi makikita ang tunay na alagad ni Kristo kung walang pressure, walang suppression. Yung pinagdadaanan ninyong pagsubok, mga kapatid, iyan ay isang demonstration lamang para makita talaga kung sino ang tunay na alagad ni Kristo. According to 1 Peter chapter 1,
Praise God, kinakailangan idaan sa apoy ang isang ginto upang matiyak kung ito'y dalisay. Ang apoy pala, hindi ito banta sa ginto, bagkos ang apoy ang magpapatunay ng tunay na ginto. Praise God. Ang sabi ni Pedro, ang inyong pananampalataya ay mistulang ginto na kailangan dumaan sa apoy. Dumadaan minsan ang ating pananampalataya sa apoy, hindi para maging banta ang apoy sa ginto, bagkos ang apoy ay maging patunay, masubok sa apoy ang tibay ng iyong pananampalataya. Bilang true disciple of Jesus Christ, idadaan ka sa apoy para malaman kung ikaw ba talaga tunay at dalisay ang iyong pananampalataya. Dumaan sila sa apoy, mga kapatid, ng pagsubok, but still, they grow. Ang sabi ni Satanas, meeting ulit tayo. Hindi yata epektibo yung ating strategy. O sige natin sila. Sabi ng isang demonyo, may kilala ko. Gamitin natin itong taong ito para usigin ang mga Christian, ang mga disciple. Amen. Eto na po, ginamit nila itong isang public figure na ang pangalan ay Saulo. Binigyan siya ng authority ng mga leader ng mga Pariseo. They gave him authority to persecute the disciples. Eto na si Pablo on his way to Damascus, nangangabayo. Praise God, hallelujah. Mamaya-maya biglang may tumama sa kanyang liwanag na siya lang ang nakakita. Siya po ay nahulog sa kabayo. Nang mahulog siya sa kabayo, may tinig siyang narinig. At ang sabi ng tinig, Pablo o Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi ng Biblia, mga kapatid, walang ibang nakakarinig ng tinig na yon, tanging siya lang. Walang ibang nakakakita ng nakita niyang liwanag, kundi tanging siya lang. Ang sabi, mga kapatid, ng Bible, praise God, sumagot si Saulo, sino ka baga, Panginoon? Sumagot yung tinig at ang sabi, akong si Jesus na iyong pinag-uusig. Ang isang tunay na iglesia, binubuo ng mga tunay na alagad ni Kristo. Pag tunay ang iglesia, kapatid, hindi ikaw ang inuusig. Ang inuusig mismo ay ang ating Panginoon. Why should you fear? Bakit ka matatakot? Hindi ka ang inuusig. Sino ka ba, baga Panginoon? Akong si Jesus ang iyong pinag-uusig. Nabulag si Pablo, mga kapatid. Praise God. Why? Kasi sa chapter 9 ng Acts, inusig ni Satanas ang mga mananampalataya. Si Pablo ang nandoon, isa sa mga saksi kung paanong patayin si Stephen. Sabi ng demonyo, Satanas, Sir, may kilala kami isang tao, naging saksi siya sa pagkamatay ni Stephen. Siya rin ang ating gagamitin para usigin ang iglesia. Inusig niya, ginamit si Saulo. Nag-meeting uli sila, mga kapatid, itong Satanas. Meeting uli. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Meeting uli tayo. Nagtagumpay tayo dahil ginamit si Saulo para usigin ang iglesia. Nag-meeting sila. Report! Hindi ba ginamit natin si Saulo para usigin ang iglesia? Nag-report yung demonyo, mga kapatid. Sir, Satanas, greetings to you. Ano report mo? Yung ating ginamit na Saulo na convert into true disciples. Ha? Ganun ba? O
Lalong nagkamot si Satanas, mga kapatid. Ano ba ito? Hindi na yata tayo magtatagumpay. Hanggang itong si Barnabas ginamit para kay Saulo. Para i-disciple si Saulo. Hanggang siya ay pinili ng Diyos upang maging apostol para sa mga hintil. Lalong sumakit ang ulo ni Satanas, biruin mo. Yung dating ginamit niyang manguusig, naging apostol ng mga hintil. Praise God. Kaya wag mong mamaliitin ang sarili mo. Just be a true disciple of Jesus Christ. Who knows? Baka gamitin ka sa inyong kapitbahay, gamitin ka sa isang barangay, gamitin ka sa malakihang pagliligtas ng mga kaluluwa. Just be a true disciple of Jesus Christ. Amen. Praise God. Meeting uli sila. Walang katapos ang meeting eh. Meeting uli sila, training and equipping pa. Training and equipping sila. Meeting tayo. Usigin natin si Pablo. Kasi ginagamit eh. Mahirap ito pag malaya ito. Marami siyang maliligtas. Kaya ikulong natin. Nagtagumpay naman to sa Taras. Kinulong si Pablo. Kasama si Silas. Amen. Amen. Si Saulo at saka si Silas magkasama. Doon sa ilalim, sa dungeon. Nakabartolina. Nakakadena na nga yung paa at saka kamay. Nakaipit pa sa kahoy. Halakak si Taras. Sabi niya, let's rejoice! Let's have party! Sabi niya sa Taras. Nagkakatuwaan sila eh. Kasi nakulong nila si Pablo eh. Kaya lang itong si Pablo at saka si Silas, habang nakatali, nakakadena, umaawit. Umaawit sila. Praise God. Pinapakinggan ng mga kapwa nilang nakakulong. Umaawit sila eh. Joyful song. Rejoice. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. And again, I say rejoice. Sabi ng mga nakakulong, baliw na talaga itong dalawa ito. Nakakatina na nga, nakakabartulina na nga, nakakulong na nga sa dilim. Rejoice pa rin. Walang magagawa eh, kasi true disciple eh. Ganun talaga pag true disciple. Pag true disciple, hindi ibig sabihin ng rejoice, hindi ibig sabihin ng joy. Ikaw ay laging masaya, ikaw ay laging may galak, ikaw ay laging may blessing. Pagkus ang ibig sabihin ng joy, even in the midst of storm, you can still create an atmosphere to rejoice. You can still have a reason to be joyful. Even in the midst of chaos, even in the midst of persecution, praise God, may dahilan ka para magalak. Yun ang ibig sabihin ng rejoice. Sabi ng mga nakapreso, baliw. Baliw na ang mga taong ito. Naghihirap na nga tayo dito, rejoice pa rin. Baliw. Ano sa Ilocano yun? Baliw? Adati baktit niya. Amen. Pero yun talagang karakteristik, ang marka ng true disciple. Kahit na may pagsubok ka, you still have a reason to rejoice.
Hindi lang dahil binigyan ka ng aginaldo, binigyan ka ng pa-Christmas, o kaya aginaldo sa'yo, kaya ka nagsasaya. Hindi. Kahit na walang-wala ka, may galak ka pa rin. Kahit inuusig ka, may galak ka pa rin sa iyong puso. Hallelujah! Kahit pinagbibigyan ka ng hindi maganda, ng pawang kasinungalingan, may galak ka pa rin sa iyong puso para maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Praise God, kahit na medyo mahina ang iyong katawan, kapatid, makikita ka pa rin sa loob ng church. Nandito ka pa rin at nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi nakadepende ang iyong paglilingkod dahil sa iyong feelings. Bagkus nakadepende ang paglilingkod mo sa Diyos dahil meron kang kagalakan na nagbumula sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. With or without blessings, you still have a reason to rejoice. That's the mark of a true disciple. Habang kumakanta sila, mga kapatid, umuuga yung kulungan. Umuuga. Alam niyo yan eh, kasi dumaan kayo sa Sunday school eh. Umuuga. Hanggang lumakas ng lumakas yung uga. Lumindol. Nag-meeting uli ngayon sa Tanas. Meeting uli tayo! Meeting uli. Walang katapusang training and equipping. Meeting uli sila, mga kapatid. Anong pagmimitingan natin? Sabi ni Satanas. Sabi ng mga demonyo. Kumusta na yung pinakulong natin? Nag-report yung isang demonyo. Tinapik niya yung kanyang noo. Satanas. Hindi ba nag-assign tayo ng tagapagbantay doon kay Pablo at saka kay Silas? Hindi ba nag-assign tayo? Na itong tagapagbantay na ito, bantayan niya ng mahigpit. Oo nga po eh. Bakit? Sabihin mo! Kasi itong si Saulo at saka si Silas habang nakakulong, nakakadila, awit ng awit, awit ng awit, lumindol. At nung lumindol, nangapa yung jail guard. Saulo, Silas, nandiyan pa ba kayo? Nasaan kayo? Sumagot si Saulo, nandito kami. Nung sumagot si Saulo, buhay sila. Magpapakamatay na yung jail guard. Kinuha na yung kanyang tabak at talagang tatabakin niya yung kanyang ulo, mga kapatid. Ang sabi ni Saulo, wag! To cut the long story short,